So, class, today we focus on whirls or one of the three major fingerprint patterns. Okay, this is Forensic 2, Chapter 4, Part 1. We're focused on the whirls. Whirls muna tayo. Pero before that, ano ba yung fingerprint patterns? We have the arc, the loop, and the whirl. So, mag-focus muna tayo sa whirl. So, ang whirl ay yung mga parang pabilog, ay mga spiral na tinatawag, or yung mga circular pattern sa fingerprint. So, nakita nyo na yung mga examples niyan. Magsasend na lang si ma'am ng illustration dyan. Okay? So, yung minimum requirement pagdating sa whirl ay may 2 deltas. So, yun yung mga triangular point na parang nakikita nyo, 'di ba? Sa fingerprint pattern, triangular points. So, meron din siyang recurving ridge o yung curved lines na parang bumabalik, ano? May recurving ridges. So, first, we have the plain whirl. Okay, plain whirl. Yung itsura niya mga anak, diba? Spiral lang. Then, anong sabi? May 2 deltas or yung parang triangle, yung may point. Okay? So, here, sa plain whirl, ang plain whirl sa fingerprint ay meron dapat na first ay isang complete circular or spiral ridge. Which is, eto yon. Ito yung tinutukoy dito. Next, may dalawang delta. Ito, yung dalawang delta. Yung triangular point. So, at kapag nag-drawing naman tayo ng imaginary line, from delta to delta dapat. So, kapag magbibilang ka ng ridge counting, delta to delta. Okay? Simula dito, papunta dito. Delta to delta. So, matamaan o makat ang at least one ridge curve. So, dapat matamaan. Okay? So, example na lang, may dalawang delta sa gilid. Tapos, may bilog sa gitna. Ano? Ito na yun. Dalawang delta and may bilog sa gitna, which is yung spiral or yung complete circuit or circular. Then, kailangan natin mag-draw ng line, delta to delta. Ito yung tinatawag natin na imaginary line. For the whirl. So, we have next the central pocket whirl. Ganun ha. Delta to delta dapat. So, mamaya natin or sa chapter 4 part 2 pa yung ridge counting and tracing. Dito pag whirl, ridge tracing ha. Kaya delta to delta, mag-draw ng imaginary line for the tracing. We have second, the central pocket loop whirl. Dito naman, sa central pocket loop whirl, mga anak, ang itsura nito ay combination, no, ng loop and ng whirl. Okay, ganito yung parang itsura niya. So, we have dito delta. May delta dyan. And parang paganto yung then nandito yung sa gitna. Yung core. No? Parang paganan siya. Magsasend ako ng mga illustration para mas makita nyo po. So, nandito yung circular sa loob. No?
Yan. So, central packet loop, combination ng loop and ng whirl. So, similar siya ng plain whirl, but ano yung kanyang pagkakaiba? Meron din itong 2 deltas. Yung deltas neto nasa labas and nasa loob. And meron din siyang recurving ridge, which is ayan, bumabalik. Recurving ridge. Pero ano yung difference niya? So, yung imaginary line from delta to delta ay hindi dapat tumama sa recurving ridge. So, dapat yung delta to delta, hindi dapat tumama dito. Kung dito, kapag nag-draw ka ng imaginary line, tatama siya kasi nasa gitna. Dito naman sa central pocket whorl, dapat hindi tatama dito sa recurving ridge kapag nag-draw ka ng imaginary line. So, it's either up or above or below. Ano? So, additional concept, yung line of flow no, ng inner delta or the central of whorl, no, ginagamit ito for the analysis kung saan dumadalo yung pattern. So, mag-draw tayo ng another example. For example, ay ito yung line of flow. So, for example, ayan, yung trace, no? So, the line of flow of the center pocket loop whorl is determined by drawing an imaginary line between the inner delta and the center of the innermost recurving ridge. So, andito yung delta, andito yung isang delta, no? Yan, magdodrawing kayo ng imaginary line. Next, punta naman tayo sa double loop whorl, no? Double loop whorl. Kitang-kita naman yung pattern kapag double loop. Madali lang naman matandaan. So, meron siyang 2 loops, 2 deltas, and 2 shoulders. Yung exit entry ng loops. Ano yung itsura niya? Para lang siyang pa-S, no? So, ayan. Ganyan yung itsura ng double loop. Ito yan, oh. Okay? So, a double loop consists of separate loop formation with the 2 separate and distinct set of shoulder and deltas. Pwede yung itsura niya pag ganito. Nasa taas, nasa baba. Pwedeng nasa gilid. Pwedeng nandito din. Magkaganyanan. Okay? So, yan ang ating double loop. So, hindi double loop kapag S-shape lang, plain whorl. Dapat interlocking loop ay pag plain whorl. Okay? Hindi yon double loop. So, dalawa yung tunay na loops. So, hindi lang to basta illustration. But kapag may nakita kayong ganyan, yan, double loop yan. Next, we have the accidental whorl. So, ito yung pinaka-irregular na whorl na combination ng magkaibang patterns. Pinahapyawan ko lang naman ito yung chapter 3 natin last time. Pahapyaw lang si ma'am para kung may natatandaan pa. So, this is the combination ng dalawang magkaibang patterns. 2 different patterns. Or, hindi siya pasok sa kahit anong definition. So, meron din siyang 2 or more deltas. 2 or more deltas. So, imagine, magulong fingerprint, maaring merong loop, may whorl, or plus ibang shape pa. No? Yung exception nito, pag loop and arc, okay, pag loop plus plain arc, yun ay loop lang mga anak. Kapag tented arc plus loop, loop pa rin yun. Okay? Pero pag 2 loops over plain arc, plain whorl yun. 2 loops over plain arc
ay plane whirl. Okay? So, pag hindi mo ma-classify yung itsura ng fingerprint, clearly, accidental whirl yun. Okay? Next, punta tayo sa whirl tracing. Ito, medyo technical part to, no? Ginagamit ito para ma-classify yung whirl. So, paano? Sa whirl tracing. Sa whirl tracing, mga anak, ang ika-classify nyo lang dyan ay yung inner, O, outer, and M, meeting. So, step 1, dapat mag-i-start ka sa left delta. Start sa left delta. So, step 2, trace papunta sa right side. So, mamaya na yung illustration. Okay? Ayan, medyo nagloloko na naman. So, okay, yan na. Wait lang mga anak ha, medyo nagloloko ang device ni ma'am. So, second step, trace papunta sa right side. So, left to right. So, ito yung delta, ito yung isang delta. So, ipapalo mo lang yung ridges. So, kapag may fork, no? Kung may bifurcation, follow mo lang yung lower branch. Dito ka pupunta. So, pag may ending, pag may ending, drop down. Lagi kang pababa. So, next step, dito sa tracing, stop ka sa point opposite ng right delta. So, stop sa point opposite ng right delta. So, mamaya, para mas maintindihan yung mga step na yan. Kunyari, di ba, ito yung whirl. Ito yung delta. So, pag nagtitrace ka, pababa lang ng pababa, gaya ng mga nasabing step. So, kung saan lang tumama, kung dun ka nag-stop, hanggang dun lang. Pero dapat katapat yan ng delta. Therefore, ang bibilangin mong ridge, yung mga pababa ng delta sa right. Okay? Yun yung count ridges between the stopping point and the right delta. Yan yung step 4. Count ridges between the stopping point, which is ang stopping point kung dito nag-stop. Ito na yung bibilangin mo. Ilan yan? 1, 2, 3, 4. O 4 na ridges. Okay? So, recap tayo. Ano yung difference ng plane whirl at central pocket? And ilang deltas ang whirl? And anong meaning ng inner, outer, and meeting? So, dito sa inner, outer, meeting, mamaya magkakaroon tayo ng illustration para mas maintindihan nyo yung bawat step. So, ang plane whirl, tandaan lang, it line the cuts curve. Pag central pocket, no, line does not cut. Pero pag double loop, 2 loops, and accidental, irregular. And then yung tracing na meron tayo is the inner, outer, and meeting. Okay? Kapag ito nasa taas and nasa baba, outer yun. Pero pag nasa taas, inner. And kapag naman pare silang tumama sa isa't isa, meeting ang tawag doon. Okay? Let's start. Magkaroon tayo ng illustration sa ating whirl tracing. So, ito mga anak. Kunyari, ang picture ay ganito. So, drawing ni ma'am ha. Kunyari, ang tracing ay ganito. Medyo complicated to ha. Okay. Okay.
Lang ha, drawing lang si ma'am. Kita nyo na agad kung alin yung delta dyan, di ba? Meron tayong mga karakteristik ng delta. Oops. Lang. So, asan dyan yung first step daw? Start daw sa left delta, trace tayo papunta sa right delta. So, tukuyin mo muna yung left and right delta. Ito yung delta, left delta. Ito yung right delta. No? Diba sabi, mag-i-start tayo sa left delta, papunta sa right delta. Mga anak, word tracing to ha. Next step, stop point sa mag-draw ka na daw ng trace daw. Mag-trace ka na papunta sa right. So, yung trace natin mga anak, dapat susunod ka lang sa flow papunta sa right delta. No, ganito ang pagte-trace. Okay? Pababa, kung siya ay pababa, kung saan lang patungo, kung saan ka lang dalhin. No, basta kung may pababa dyan, syempre bababa ka. Kung may pababa uli, ibababa mo pa rin. Pero kung may paakyat, tsaka ka lang aakyat yung trace mo. Okay? Then, anong sabi kung kailan ka magi-stop? Ang sabi dito ay stop sa point na opposite ng right delta. So, ito yung right delta. Magi-stop ka kapag katapat mo na siya. Okay, ayun na. Katapat na nung right delta yung sa pagtitrace. Therefore, itong dalawang to, yan yung bibilangin mong ridge. Ilang ridge yung meron ka? You have 1, 2, and 3. So, yun ang ridge counting. Dito, ang tawag naman dito ay ridge tracing. Okay po. So, hindi po ganito yung itsura ng pagtitrace ha. For example, ito yung word tracing, ito. Pupunta ka dito ka magtitrace, iilalim mo. Hindi po. Okay, hindi po. Yun ang tawag. So, paano siya matatawag na inner, meeting, and outer? No, kapag sa taas, pumasok dito, inner. Kapag nasa labas, outer. Pero kapag tugma sila ay meeting. Okay? I will send also yung implications or na tong inner, outer, and meeting. May number to ha. I-double check ni ma'am para hindi malito tayo. Okay. For a while lang. So, ika-classify mo siya kung inner, outer, or meeting sa papaanong paraan. No? Ito yung example. Kapag ang counting nyo ay 6, no? For example, ay 6, ang tawag dyan ay outer. Ilagay natin dito mga. So, 6 from counting the intervening ridge we conclude this ridge tracing shows the outer world. So, as we know, 3 or more than 3 intervening ridges referred to outer world. So, ilan to? 3. Therefore, outer yon. Okay, outer, 3. 3 or more. Next, kapag meeting naman, no? 6 from the counting, we conclude that this refers as a meeting world kapag 1 to 2 lang. Okay, 1 to 2 lang. O, yun lang naman. 1 to 2 kapag ka.
Pero mga anak, itong part ng world tracing ay mas papalalimin natin sa chapter 4 part 2. Ito ay brief lang naman to. Brief discussion lang naman to. Okay, para may idea na din kayo and makapag-practice na sa pagtitrace ng word. Sa ridge counting, madali lang naman yun. Bibilangin lang naman yung ridges. Okay? So, yeah, that's the last part. And tandaan lang, sa fingerprint identification, kahit maliit na detail, tulad ng ridge flow at delta positioning, napakalaking role yan sa forensic accuracy. So, yun lang. I will send the activity na ipapasa ngayon hanggang 4 p.m. Thank you.